Hiling na house arrest ni dating Pangulong Gloria Arroyo mukhang mapupurnada pa raw. DOJ Secretary Laila De Lima, tinatakot nga ba ang mga hukom para hindi katigan si GMA? Saudization, ipinatupad na ngayong araw. Mga Pinoy sa Saudi, paano nga ba naapektuhan? Ika-40 araw ng pagkamatay ni Father Fausto Tenorio, ginunita. Hustisya para kay Father Pops, isinisigaw ng kanyang mga taga-suporta. Sa aksyon abroad, 3 magkakapatid sa Mexico humahataw ngayon sa YouTube dahil sa nakakapilib na talento sa music. Video ng kanilang banda umabot na sa higit 5 million hits. Sa sports, higit 600 manlalaro ng Frisbee mula sa iba't ibang bansa nagpatagisan sa Manila Spirits International Frisbee Tournament. At mga kakaiba at magarbong electric float ipinarada sa Parade of Lights sa QC. Higanteng Christmas tree inilawan naman sa isang mall sa Pasay. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong 26 ng Nobyembre 2011, ang maaksyong balita. Nanatiling nasa maayos na kondisyon si dating Pangulong Gloria Arroyo at lalo raw bubuti ang lagay nito kung pagbibigyan ang hiling ng kanyang kampo na house arrest. Pero mukhang mapupurnada pa ang hirit nilang ito. Ito ang report ni Kay Imson. Dismayado na raw ang pamilya Arroyo. Bukod kasi sa kaliwat kanang batikos, mukhang mapupurnada din daw ang hiling nilang house arrest para kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa impormasyon kasi na natanggap ng abogado ng dating unang Ginoo na si Attorney Ferdinand Topacio, tinatakot raw ni DOJ Secretary Laila De Lima ang huwes ng Pasay RTC na humahawak sa kaso ni CGMA para hindi nito katigan ang hiling na house arrest ng kampo ni CGMA. This is highly improper. Ito ay executive intervention in a purely judicial matter at dapat po ay bawiin po ito ng ating kalihim sapagkat parang lumalabas na po talaga na talaga yung executive ay binubuli ang ating judiciary. Ito lang daw kasi ang paraan para makarecover ang dating Pangulo. Samantala, ayaw namang idetalye pa ni Topacio ang tungkol sa tunay na lagay ni CGMA matapos lumabas ang resulta ng MRI at CT scan test si CGMA kaugnay sa kanyang inoperahang buto. Actually, nandun yung results but I do not have any authority to announce them. Yung mga doktor na po siguro ang magbibigay sapagkat baka mapagkamala na naman tayong practicing medicine without a license. Samantala, pati si Attorney Alan Paguia, dating abogado ni dating Pangulong Erap Estrada, naniniwalang hindi dapat sa Pasay RTC isinampa ang kasong electoral sabotage laban kay CGMA, kundi sa Sandigan Bayan. Kay Imson, News 5. Kung ang dating Presidente Erap Estrada daw ay ini-house arrest, ganun din daw dapat si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Yan ang paninindigan ni Lanao del Sur Representative Mohamed Hussein Pangandaman sa usapin kung i-house arrest si CGMA. Buwelta niya na kung ang si Erap ay binigyan ng ganung privilege, bakit ipagkakait sa dating Presidente Arroyo? Former President Estrada, when his case was still ongoing, he was given the privilege to be placed under house arrest upon his request. No, I think there's nothing wrong if former President Gloria will also avail of that privilege. And it's up to the courts naman to decide. House arrest ni CGMA, iginigiit ng kanyang abogado bilang respeto na lang daw sa dating Pangulo ng Bansa. Ito ang report ni James Beltran. Iginiit ng kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo na kailangan talaga ng kongresistang isailalim sa house arrest. Ayon sa abogado nitong si Attorney Jose Flaminiano, mas mainam na raw ito para tuluyan ng gumaling ang dating Pangulo. May mga president na may nangyari na meron na nabigyan ng house arrest, kagaya ni Pangulong Estrada. Nasa discretion ng judge yun. Hiling ni Flaminiano, mabigyan ng magandang pagtrato si CGMA bilang dating Pangulo ng bansa. May nakalaan namang maliit na kwarto para kay Ginang Arroyo sa Southern Police District Headquarters sakaling di payagan ng korte ang hiling nitong house arrest. Pero kung ano man daw ang desisyon ng korte, kanila itong susundin.
Pag sinabi ng husgado, doon ka, siyempre tatanggapin mo yun. Kaya lang nilalaban pa namin yung house arrest. Banat naman ng ilang kritiko ng dating Pangulo, magbitiw na ito sa pwesto. Dahil sa sitwasyon ngayon ni CGMA, tsak na hindi na nito magagawa ang kanyang tungkulin bilang kongresista. Buwelta naman ni Flaminiano. Wala pa kang trial eh. In other words, meron pa yung presumption of innocence. Presumed innocent pa siya. James Beltran, News 5. Hindi naman naniniwala si Cardinal Ricardo Vidal ng Cebu na nagpapanggap lang ang dating Pangulong Arroyo sa kanyang sakit upang makakuha ng simpatya ng publiko. Ayon sa Arsobispo, nakita niya mismo kung paano nahihirapan ang dating Pangulo sa kanyang sitwasyon nung bisitahin niya ito. Bagamat hindi daw ito naka-wheelchair, mabagal daw ang kilos at paglalakad ni Arroyo. Piniwan na lamang niya ang dating Pangulo na ipagpatuloy ang pagdarasal at ituring ang mga pangyayaring ito bilang isang purification period para sa kanya. I suppose she was not pretending. Otherwise, why should she receive me? I said, be patient for whatever the Lord is sending you. This is a purification period for you. Mga naglulutang ang ghost farmers ng Hacienda Luisita. Totoo at may karapatan din daw silang matanggap ang kanilang parte ng lupa. Ito ang report ni James Beltran. Nagtataka ang grupong Ambala kung paano lumobo sa 10,000 mga farmer beneficiaries ang dapat mabigyan ng bahagi ng Hacienda Luisita. Gawa-gawa lamang ng pamilya ko at linolo ko lang niya kami para may balik sa kanya yung lupa. Sa desisyon ng Korte Suprema, higit 6,000 mga magsasaka ang mabibiyayaan base sa tala noong 1989. Umalma naman dito ang mga sinasabing ghost farmers. Paano naman daw ang mga kamag-anak nilang nagtatrabaho matapos ang taong 1989? Kaya nagkakaroon ng problema dun sa usapin ng 10,000. Ganito yan. Halimbawa, ako, original signatory ako nung MOA signer. Tapos namatay ako. Magre-replace yung anak ko. Kaya lumobo yung bilang. Hinaing nila, nagtrabaho ang kanilang mga kamag-anak sa hacienda, kaya may karapatan naman daw sila sa ipamamahaging halos 5,000 ektaryang lupain. Giit naman ng Korte Suprema, hanggang walang nag-aain ng motion for consideration sa SC, mag-uumpisa ng ipatupad ang utos bago matapos ang taon. Nakalagay naman dun sa desisyon na in-identify talaga yung 6,000 plus farm worker beneficiaries. Ito yung original beneficiary. So, doon na yun ang naging desisyon ng ating kataas-tasang puma na hindi talaga kasama yung 4,000. Mag-uusap-usap ang mga magsasaka sa Lunes para pag-usapan kung paano ang hatian ng lupa sa Hacienda Luisita at balak nilang tumungo sa Department of Agrarian Reform para hilingin na ipatupad na ang utos ng Korte Suprema para mapakinabangan na nila ang lupa nilang inaasam. James Beltran, News 5. Sinimula na ngayong araw ang Saudization o pagbibigay prioridad sa mga mamamayan ng Saudi pagdating sa mga trabaho. Kaya naman mga kapatid nating OFWs doon, nangangambang mawala ng trabaho. Ito ang report ni Marlene Alcaide. Sa dokumentong galing sa Ministry of Labor ng Saudi Arabia na natanggap ng ilang recruitment agency sa bansa, nakalagay na ngayong Nobyembre 26 ang simula ng pagpapatupad sa Saudization. Pero una muna itong ipapatupad sa mga kumpanyang kabilang sa Red Range o yung pinakakakaunti ang mga nagtatrabahong Saudi nationals. Si Berroque, kararating lang mula Saudi. Kwento niya, marami sa mga kasamahan niyang OFW hindi na marerenew ang kontrata dahil sa Saudization. Meron ng mga umuwi na part ng Saudization na program nila, obligado talaga na walang magagawang company. Mahigpit raw na ipinatutupad ngayon ang Saudization doon para maibsan ang lumalaking bilang ng unemployed sa Saudi. Pero ang problema, ayon kay Susan Ople ng Blas Ople Center, hanggang ngayon wala pa ring malinaw na detalye ang gobyerno kung ilang kumpanya na nasa Red Range o Yellow Range ang may mga Filipino workers. Ang tansya naman ng private sector, pati na kami, maaaring umabot ito ng mga 100,000 hanggang 150,000 na libo, 150,000 na maaaring maapektuhan.
Inamin naman ng POEA na wala pa silang detalye kung ilang OFW ang posibleng maapektuhan. Wala pa tayong officially transmitted copy of this listing or the matrix that should have officially come from the government of the Kingdom of Saudi Arabia. Kaya, hindi pa natin matataya at this point. We cannot make an estimate at this point as to how many of our OFWs are in the companies that are categorized as red or yellow. Pero nakahanda raw ang gobyerno para umalalay. Samantala, para maabot ang mga OFW sa Saudi, gagamitin na ng mga NGOs tulad ng Blast Opera Center ang social networking sites tulad ng Facebook at Twitter para malaman ang totoong kondisyon ng mga OFW doon. Marlene Alcaide, News 5. Good news naman sa mga kapatid nating motorista. Magkakaroon ng rollback ang Flying V sa presyo ng kanilang mga produktong petrolyo. Babawasan nila ng 80 sentimos kada litro ang kanilang unleaded gasoline. 1.50 naman ang tatapyasin sa bawat litro ng kanilang diesel. Magsisimula ang rollback ngayong alas 12 ng gabi. Susunod, ika-40 araw ng pagkamatay ni Father Fausto Tenorio. Kinundita ngayong araw. Mga suspect sa kanyang pagkamatay, di pa rin tukoy. Live-in partners na illegal recruiter, kalaboso. At 3 magkakapatid sa Mexico. Sikat ngayon sa YouTube dahil sa nakakabilib na husay sa music.